Hello guys, magandang araw po muli sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. And also shoutout po pala sa lahat po ng mga kababayan po nating OFW na mga tatay or tinatawag nga po natin Padre de Pamilya na talaga naman po nagsusumikap po sa ibang bansa maging isang OFW para lamang po matupad yung kanilang pinapangarap na bahay at para mapagtapos ng pag-aaral po yung kanilang mga anak. Dahil nga po itong pag-uusapan natin bahay ngayon ay pundar po ng kababayan po nating Padre de Pamilya na talaga naman po nagsumikap sa ibang bansa sa Riyadh, Saudi Arabia para makapagpundar lamang po siya ng kanyang pinapangarap na bahay at para maging komportable po yung kanyang pamilya sa Pilipinas. At lahat po ng details nito is ibabahagi ko po sa inyo para gawin po natin basihan kung tayo man po ay magpapatayo ng bahay. Itong bahay nga po na pag-uusapan natin na pagmamayari nga po ng kababayan po nating OFW, simpleng-simple lamang po kung tignan yung kanyang design pero napakalinis at napakaganda po nito. Especially po sana kung meron na po itong pintura. So yun nga po, mga ganitong design is talagang po pinapagawa sa mga probinsya. Common na po ito, especially po dun sa mga dinadaanan po ng bagyo. Subok na po kasi talaga yung ganitong roofing. So ito po is may sukat na 7 by 20 meters or katumbas po yan ng 140 square meters. So yun nga po, medyo pahaba po siya. Meron po siyang 2 kwarto, 1 toilet with bath, living room, dining room, kusina, and then meron din po siyang terrace. And then yung nag-manage po nito dahil wala po siyang floor plan, natutukan naman po ito ng asawa po ni Sir na siya nagmando sa pagpapatayo po ng kanilang bahay, kung saan po yung kanilang kwarto, saan yung CR, saan yung kusina. So wala po silang binigay po na floor plan sa atin. Bago po natin pag-usapan lahat po ng details ito, mga materials po nilang ginamit, mga nagastos para pagkopyahan po natin or basihan naman po natin kung tayo man po ay magpapagawa ng bahay, ipakilala po muna natin yung owner na si Sir Ray Pilicio. Siya po ay isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia for more than 2 years. So nagtatrabaho po siya doon bilang isang driver at the same time, nagsasideline po siya bilang isang aircon installer. Kwento rin po pala ni Sir sa atin na marami po silang pinagdaan ng hirap bago po nila ito matupad. At marami din po talagang tao na hindi makapaniwala kung bakit nakapagpundar na po si Sir ng ganitong klaseng bahay dahil 1 year pa lamang po siya sa abroad. March 25, 2018 no ng ibang bansa si Sir at nakapag-start po siya makapagpatayo ng kanyang bahay ng March 8, 2019. Sabi nga po ni Sir, isa po siyang driver at the same time nag-i-install po siya ng aircon, so meron po siyang sideline. At ang sabi pa po niya, marunong talagang humawak yung kanyang asawa. Lahat po namang sweldo niya is pinapadala po niya sa Pilipinas. At yun nga po, yung asawa po niya nagmamanage sa pagpapatayo po ng kanilang bahay. Wala naman po talagang imposible. Hindi po basihan dito kung gaano ka po katagal sa ibang bansa. At kahit hindi po talaga kalakihan yung sinisweldo, pero kung ipinapadala po talaga natin lahat yan at marunong po talagang humawak yung ating asawa, wala po talagang imposible. Matutupad po talaga lahat ng ating pangarap, especially po yung pangarap po natin bahay, na yan po talaga yung pinaka-goal po natin kung bakit po tayo ng ibang bansa. Itong bahay nga po ng kababayan po nating OFW na si Sir Ray, hindi rin po madalian yung pagpapagawa po nito. Kung yung nakita po nating unang picture po kanina, na-stop na po siya doon dahil nga po sa kakulangan din po ng budget. Sabi nga po ni Sir, nag-iipon na naman po siya at lahat po ng mga ipon niya is pinapadala po niya sa Pilipinas and then saka lamang po siya nagpapatrabaho. So hanggang ngayon guys, hindi pa rin po yan tapos. So yun nga po, ito po pala yung matatagpuan sa Minol, Mabini, Bohol. So shoutout po sa lahat ng mga viewers po natin from Bohol. So nag-start nga po ipatayo ito ng March 8, 2019 and then hanggang ngayon is hindi pa po ito natatapos. So pag-usapan naman po natin lahat po ng mga structural materials nito para pagkopyahan po natin or basihan naman po natin, especially po kung ganito pong klase ng bahay ang ipapatayo po natin na may sukat na 7 by 20 meters. So pahaba po siya. So unang-unang pag-uusapan natin ngayon yung kanilang building permit. Nagbayad po sila dyan ng 5,000 pesos. Sa mga hindi po aware, sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung building permit, yan po ay naasikaso po natin bago po tayo magpatayo ng bahay. Yan po ay isang requirements para makapagpa-install po tayo ng sarili po nating tubig at kuryente. Sa mga hindi po nakakaalam, magtanong na lamang po tayo kung saan po munisipyo tayo para mas madali po tayo makakuha at para ma-guide po nila tayo. And then sa hollow blocks po pala, nakagamit po sila dyan ng 3,000 pieces mahigit. 14 pesos yung bawat isa po sa kanilang lugar and then yung kanyang semento naman, nakagamit po sila ng almost 250 bags at ang bawat isa po niyan is 250 pesos.
And then sa mga buhangin po nila, 1,000 per cubic, and gravel 1,100 per cubic. Sa lahat po pala ng mga loyal viewers po natin na nanonood po ngayon dito po sa ating YouTube channel, patapusin po natin itong video dahil meron po itong full video house tour para makita naman po natin yung simpleng bahay po nila pero napakaganda at napakalinis pong tignan sa labas at sa loob. So yun nga po, at para malaman din po natin yung total na nagastos sa kanilang bahay. So ito po, meron po palang electrical supplies and materials na nagkakahalaga po ito ng 60,000 pesos. Kasama na po yung installation. So ibig sabihin guys, lahat ng mga materialis na nagamit po nila sa electrical, yung mga ilaw, yung mga wires, yung mga hose, umabot na po yan sa 60,000 pesos. And then kung makikita po natin, meron din po silang railings dyan sa kanilang terrace. Ginamit po nila dyan is tubular. Nagkakahalaga po yan ng 25,000 pesos, kasama na rin po yung installation or package po yan. So yun nga po, sa kanilang sliding windows, kasama na rin po yung 3 pieces screen door. Nagkakahalaga naman po yan ng 35,000 pesos package. So makikita naman po natin na nakapagpa-install na rin po si sir ng kanyang ceiling. Ang ginamit po dyan is gypsum board and metal faring. Nagkakahalaga po yan ng 80,000 pesos, labor and materials. So yun nga po, sa mga hindi po nakakalam kung ano po yung gypsum board, parang chalk po yan. Hindi po yan nasusunog. Ang kalaban lamang po niyan, kung tumutulo po yung roofing natin, babagsak po yan. Pero ang kagandahan nga po yan is iwas sunog po yan. And then nakabili na rin po si sir ng kanyang furniture na nagkakahalaga naman po ng 36,000 pesos. Sa kanilang pintuan po pala, sa kanilang main door made of tugas tree, and then 3 pieces na mahogany tree. Ito na po yung inihintay natin full video house tour. Makikita naman po natin, simpleng-simple lamang po yan pero napakalinis pong tignan. So bago pala natin makalimutan about po pala sa kanilang mga workers, kung bakit napakalaki din po ng kanilang natipid, is medyo mura po talaga. Dalawang mason ang bayad po sa kanila is 550 pesos per person, and then sa dalawang helper naman is 320 pesos per day. So yun nga po, dyan pa lamang po sa labor, nakakilala po nila is napakalaki na po talaga ng natipid po nila. Imagine po natin ngayon, ang mason po siguro ngayon is 700 pesos per day, and then sa helper naman is 400 to 450 pesos. Take note po pala natin sa lahat po ng mga viewers po natin, at gusto ko rin po ipaalala sa inyong lahat na lahat po ng mga na-feature po natin bahay dito sa ating YouTube channel is nanggaling po sa may-ari ng bahay, sa owner po mismo. Wala po tayo ditong dinagdag, wala po tayong binawas para panoorin po tayo dito. So pag-usapan naman po natin yung about po sa kanilang roofing. Ginamitan po nila yan ng steel trusses made of zipper lanes and angle bar. Doon naman po sa kanilang yero na color roof long span type. And then umabot na po pala ito sa 700,000 pesos, labor and materials. Take note po natin, wala pa po siyang tiles, wala pa po siyang pintura, wala pa po siyang spandrel. And then marami-rami pa po yung kulang nito, pero ang kagandahan po niyan at may kasabihan po tayo na kapag may naumpisahan is meron din pong tatapusin. So sana na-inspire po tayo dito po sa kwento ng kababayan po nating OFW na talaga naman po nagsumikap, yung padre de pamilya, para lamang po matupad yung kanilang pinapangarap na bahay at para maging komportable po yung kanyang pamilya sa Pilipinas. So yun guys, sasaksihan naman po natin yung simpleng bahay na kababayan po natin ng OFW. Simpleng-simple lamang po yung kanyang design pero napakalinis at napakaganda po nitong tignan. At hope soon may part 2 na po natin ito. So yun nga po, bago po matapos ang video ito, gusto ko lamang po ulit kayong pasalamatan sa walang sawang suporta dito po sa ating YouTube channel, sa mga nagla-like, nagko-comment, at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, sana nakapag-subscribe din po tayo. At i-click na rin po natin yung notification bell para maagi po tayong updated sa mga videos na i-upload po natin dito sa ating YouTube channel about po sa pagpapagawa ng bahay. So yun guys, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ingat po tayong lahat and God bless all.